Lumago sa 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ngayong unang quarter ng taon. Ito na ang pinakamababa simula noong 2021 kung saan nakaapekto ang nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2026 dulot ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ang bansa ng 2.8% gross domestic product o GDP o halaga ng produksyon ng serbisyo at produkto sa isang bansa na siyang bumaba mula sa 3.0% ng huling quarter ng 2025. Lubang mas mababa rin ito sa 5.4% GDP na naitala sa kaparang quarter ng taong 2025, gawin din sa target na 5 to 6% ng pamahalaan. Dahil dito, ito na rin ang may tuturing na isa sa pinakamababa sa lahat ng quarter sa bansa simula na makabawi ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic noong 2022. Sa paliwanag ni Department of Economy, Planning and Development o DepEd Secretary Arsenio Balisacan, nakaapekto sa bagal ng ekonomiya ang iniwang epekto pa rin ng mga animalyang flood control projects sa tiwala ng mga consumer at investors sa bansa. Gayun din ang mabagal na pagpasa ng national budget na dahilan daw sa pag-aantala ng ilang mga programa at proyekto. Ayon din kay Balisacan, malaking epekto rin sa ekonomiya ang Middle East conflict sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Third and foremost, the conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures, creating additional risk for oil importing economies such as the Philippines. These challenges are real, and the Marcos administration is confronting them directly and decisively. Lubos na apektado nito ang agriculture, forestry at fishing at industry sector kung saan nakapagambag ito ng negative growth na 0.02 at 0.01% sa kabuang GDP habang services sector ang bumuhay na mayroon 2.8% growth. Bilang tugon, sinabi ni Balisacan na todo kahit ang pamahalaan sa pagbabalik ng tiwala ng mga consumer at investor at pagpapabilis sa mga mekanismo para sa transparency at infra projects. We are pursuing reforms that will improve transparency, accountability, and efficiency in government processes. These include the digitalization of budget procedures, faster approval systems, and stronger project monitoring mechanisms. Samantala, kalakip sa patuloy na pagbilis sa inflation at mabagal na galaw ng ekonomiya, hindi pa rin tiyak ng DepEd kung kailan ito matatapos, kung kaya patuloy umano ang pamahalaan sa paghahanda upang agad matugunan na maaaring magipasanin sa mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.